Sige, sige. So, good day to everyone, especially to Mr. Barcelona. And we are the group 4 to present the administered city. So, the floor is yours, Mr. Lumberio. Okay, thank you. Thank you, Precious. So, next, Raisa, administered cities. So, table of con. So, stakeholders in urban governance. Um, by presenting me, yes. Wait lang. Okay. Um, Number one is residents. Wait lang. So bakit nga ba importante ang residente sa isang urban governance? So dito kasi is um, napapalago nito ang ekonomiya ng isang napapalago or napapaunlad nito ang isang ekonomiya ng isang lugar kung saan um, mas dumadami yung populasyon ng isang tao. And then also tawag dito malaki yung nagagawa ng mga residente sa loob ng isang populasyon. Halimbawa sa Pasig City, syempre, 'di ba? Um, Tawag dito napapalaki niya yung isang komunidad kasi um, mas ano dito tawag dito nagtutulong-tulong yung mga residente para umunlad yung isang lugar. Halimbawa na lang kapag kunyari tawag dito ayun, pagboto sa ating leader na halimbawa yung mayor, ganyan, di ba? So, dito, yung mga residente is mahalaga talaga siya dun sa urban governance kasi nga, bumoboto tayo and then dumadalo din tayo sa mga pagpupulong halimbawa sa mga may mga events dito sa lugar natin, di ba? So, malaking bagay yun para um, sa lugar na yun kasi mas naipapakita yung pagpapa-participates ng mga residents doon sa mga lugar kung saan um, tawag dito, may mga pagpupulong ganyan. So, kunyari pag nag-ano yung mga candidates natin ng mayor, 'di ba? So, malaking bagay yun para makita natin and then matutunan natin yung pagboto ng tama, 'di ba? Kasi para din sa ating future ito. So, ayun, importante talaga ang mga residente dito. Sorry guys. Okay, next po. Sorry. Okay. Pagdating naman sa businesses is um, isa din siya tawag dito sa ekonomiya, businesses, paglikha ng trabaho, yan, tawag dito, 'di ba? Sa lugar natin more on um, dito mga fast food chains and then ayun, nakakatulong din siya sa ekonomiya natin sa pagpapaunlad kasi dito nagkakaroon ng um, iba't ibang mga businesses sa mga iba't ibang lugar and then nagkakaroon din sila nung um,
pagpapaunlad ng ekonomiya natin kasi siyempre 'di ba, malaki din yung tax na binabayaran ng ganyan 'pag mga business. Siyempre 'di ba, yung mga tax na yun mga gagaling sa gobyerno and then also, um, para din sa mga residente ganyan, um, tawag dito, isa din dito yung pagpapalaki ng komunidad natin. Um, Kasi mas ayun nga, mas lumalawak and then mas lumalaki yung mga businesses dito sa lugar natin and mas naipapakita din yung um, pagkakapabuti ng ano natin, ng lugar natin. Okay, okay. Sige. Okay, okay. Thank you. Next na, Rice. Okay, sa investors naman, parang same naman siya sa businesses. So, ito kasi is nag invest siya ng so, ang mga investors kasi is, kunyari, may sarili akong kumpanya. And then, may isang tao na mag invest sa akin para kumuha siya ng ganito din na, na product sa akin. So, ganun, para mas pinapalawak and then, mas pinapalaki na yung isang branch na para mas mapalawak nga yung ganung um, business. Diba? Sa Jollibee, diba? Example lang yan. So, maraming mga kumukuhang investors na kung saan mas malaki yung kinikita nila kasi nga, 'di ba? Alam naman natin yung Jollibee is um, made by the Filipino people. Yes. So, 'yon. Um, Maganda kasi syempre sariling Pinoy and then also marami nag-iinvest dito kasi nga bukod sa masarap yung pagkain ganyan, mabilis din yung serbisyo ng ano nito. Okay, next po. So ito, ito kasi yung mga nasa loob ng mga munisipyo or governance, ay parang same na lang siya. So, um, dito sila bumubuo ng um, mga infrastructures, mga establishments, 'di ba? Like kunyari mga healthcare. Okay, kunyari dito sa lugar na 'to, mahina tapos mahina yung seguridad ng ano nila kalusugan. Pero maraming tao doon like dito sa mga slums area, 'di ba? Makikita niyo parang unti lang din yung mga healthcare. So diyan nagpaplano din sila doon para um, makita nila kung saan ba yung lugar na dapat um, mabigyan ng karagdagang karagdagang establishment para sa mga tao nandoon na magbibigay ng libre. Yun nga, yung una kong sinabi, yung healthcare. So, di ba, marami sa atin na mahina yung mga kalusugan, ganyan. And then, tawag dito, marami nagkakasakit like dengue, leptospirosis kasi pag tuwing nagbabago. Sana magkaroon din tayo ng healthcare dito. And also naman yung feeding programs, di ba? Sana maging plano din ng isa din sana pinaplano din ng isang gobyerno yung pagkakaroon ng feeding program sa mga mahihirap na tao kasi sa kalagayan ng bansa natin or lugar natin, kahit ayun man lang mabigyan man nila ng opportunity yung mga tao na tawag dito na makakain ng sapat, ganyan, feeding program, yun, makakain ng 3 beses sa isang araw para sa kanilang pamumuhay. Okay. And then, tawag dito, yung mga malalapit na tawag dito, mga malalapit na pwedeng mapasukan nila ng trabaho, yung mga ibang
mga ang tawag dito, mga non-labor, labor ko. Ayun, so um, sana mabigyan din sila ng opportunity and then sana maging plano din ng gobyerno yung ganung bagay na para 'di ba para mas nagkakaroon ng tulong-tulong and then nagkakaisa-isa yung mga tao doon sa pagpapaunlad ng isang lugar. Thank you. Next is baba. Um, dito naman sa regulators, dito naman nila pinag-uusapan kung ano bang pwedeng gawin doon sa loob ng isang lugar, ganyan. Um, tulad nung tawag dito, yung paghating gabi na yung ano yun? Hmm, yun, yung mga curfew, ganyan, curfew hours para um, sa mga minor, di ba? Tap, dan, pinag-uusapan nila yung, um, yun, sa curfew hours and then yung mga seguridad ng mga tao sa loob ng mamamayan nila. Diyan, maganda pinag-uusapan nila kung ano ba magiging positive and negative dito sa lugar nila. And also that ano din, yung mga ayun, tawag dito, yung mga ayun nga 'di ba? Sorry, yung enforcing regulations nga sa mga ano, so kailangan din natin magkaroon ng rules and regulations sa mga lugar natin like ayun, yung bawal magtapon ng basura dito, bawal magkalat, curfew hours, and then yung ano, tawag dito, pagtitindas ng mga tao sa gilid ng kalsada, ganyan. Siyempre para maging maganda and then maging maayos din yung um, pagkakaroon ng pamumuhay nila. Tulad nung kay ano, 'di ba? Nung kay Isko Moreno, tulad sa Manila, 'di ba? Yung Divisoria, grabe yung ano, grabe yung tawag dito, hindi na madaanan yung mga kalsada kasi nga gawa nga ng mga tao na naharangan nila kung saan-saan na lang nagtitinda, ganyan. So, ayun, nabigyan ng magandang magandang pamumuhay yung mga tao doon na binigyan ni Isko ng ay tawag dito ng permanente nilang permanente lang pagtitinda ganyan kasi nga para maging malinis and then maging maayos yung komunidad nila. Sobrang daming kalat-kalat, ganyan. Okay, so next, be. Okay, okay. Thank you so much, guys. So, next presenter is Raisa Pizarro. Sorry, guys. Sorry, sorry. Ayun, thank you Mr. Lumberio. And now we will gonna move on sa ilan pang stakeholders ng urban governance, which is una, yung activist. So, yung mga activist, akala natin, di ba, pag sabing activist, more on physical harm yung nangyayari or mga rally. Pero, while in fact, ang mga activist din kasi minsan mga professional din sila when it comes sa urban planning. So, mostly may mga alam sila about law, about needs ng mga people kasi nga sila yung nagvo-voice out dun sa mga vulnerable people na nasa laylayan ng bansa natin. So, with that, nagkakaroon ng mga brainstorming with them and at the same time sa government na rin para magkaroon din sila ng idea yung government kung ano nga ba nangyayari in real life sa mga cities. Ano dapat i-improve? Ano ba, healthcare ba? More on pag-aaral ba? So yun, ayun yung sense dapat ng mga activist na mag-voice out or mag-speak out sa mga may hirap na mga Pilipino or um, part ng isang community. So ayun, next naman tayo. Ayan, mga NGOs o non-governmental
organization. Ito namang mga taong to is more on mga um, private, no, na mga organization na kumbaga dahil sa kaalaman nila sa syudad and kaalaman nila sa nangyayari sa loob ng isang city, mas marami pa silang alam compare sa government. So that's why sila yung isa ring mga group or organization na tinatanong ng government or nakikipag-collab sila for them or for the government to know ano ba yung nangyayari sa loob ng isang syudad and ano ba yung dapat i-improve sa isang syudad. So, ayun. Next naman is the public authority. They are the one who close the people and regulates the policies. So sila, public authority, from the word public authority, sila yung mga law or policy na naitupad dun sa brainstorming na ginawa ng government and iba pang NGOs. Sila yung kumbaga magpapatupad nito ng mga policy. Kung kunyari, bawal magsigarilyo dito for better environment, para walang second hand smoking na mangyayari. They are the one that um, na gumagawa noon and nagpo-protocol noon inside the community. So ayun, sila yung mga tao na kumbaga nagpo-protect sa mga tao inside the community. So ayun. Next naman is the service provider. They are the one who deliver the essential needs. So, 'di ba, yung mga alam naman natin yung mga essential needs like yung pagkain, yung damit, yung tirahan and whatsoever. Pero isa rin kasi nilang pina-provide is yung trabaho which is connected dun sa mga businesses na na tinakil ni Luigi kanina. So, ayun, with that, sa service provider, syempre, hindi naman darating yung isang um, 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 product or isang gagawin nilang project if walang service provider. So they are the one na nasa on the field talaga, no? Sila yung mga nagdi-distribute, sila yung mga nagfa-facilitate ng mga programs na nagagawa ng isang government or ng isang organization. So next naman is the civil society groups. So sila naman yung nagpo-promote ng transparency between the people and the government. So dito, alam nila kasi yung kahinaan ng mga tao sa country nila or sa isang lugar. So they are the one din na mag-speak out nun sa government and kung ano nga ba yung ginagawa ng government, speak out din nila. So sila yung nag-aano dapat ng transparency. So ayun, with that, to conclude, the stakeholders ng urban governance, they are the one na dapat nagko-connect, no, sa isang community or sa isang bansa para mas mapaayos pa yung pagka-distribute ng needs sa loob ng community or sa loob ng country. At the same time, sila rin yung dapat na kumbaga nagko-collab, nagbe-brainstorm para mas mapaayos yung isang syudad. So nakita niyo naman nandun yung mga resident na dapat din tayo as resident ng isang lugar is nakikipagtulungan din. Hindi naman pwedeng isang side lang yung effort. Dapat both effort yan, both side. So yun lang and please thank you for listening and next reporter please for scale of urban governance. Thank you po. So next is the scale of urban governance. Next po. So first is what is urban governance? So yung urban governance is ito yung nag-i-ensure ng systems, policies, and structures para magkaroon ng guide for development and daily operations sa isang city. So, it involves collaboration between governments, businesses, and citizens para makapag-create ng well-functioned urban environment.
also, dito, yung governance is ini-ensure din na yung resources ng city kagaya ng water, electricity, housing, and transportation are nadidistribute ng fair and efficiently. And also, yung urban governance kasi is sila yung nag-i-establish ng rules na nagpaprioritize sa well-being and safety ng mga tao na nakatira sa isang city. Next slide po. So next is the scale of urban governance. So first is the local level. So nandito yung city councils and mayors. So sa local governments such as city councils or municipal corporations, so sila yung nasa first line ng urban governance. So sila yung nag-handle ng issues na directly na nakaka-affect sa sa mga residents kagaya nung sa garbage collection ganyan, local roads and yung safety ng mga tao. So yung sa mayors naman, siya yung nagre-represent ng city and work para ma-ensure na may efficient governance and resource distribution sa isang city. Next po. Ay, hindi pa pala. Yan pa pala. So yung next naman is yung regional level. So state or provincial authorities. So yung mga regional governments naman is sila yung nangangasiwa sa mga broader issues na nakakaapekto sa mga multiple cities within a state or province kagaya ng regional transportation, education system, and yung mga large infrastructure projects kagaya ng mga highways. Then yung pangatlo naman, which is national level or central government policies. So dito naman, sila yung nagsiset ng policies and nag-allocate ng funding for urban development across the entire country. And also, they create housing schemes and national transportation plans and policies para dun sa cities. And aside from that, nag-i-establish din sila ng mga legal frameworks under cities kung saan sila nag-ooperate. Then yung last is yung sa global level, international organizations or UN. So dito naman, kagaya nung sa United Nations, sila naman yung nagpo-provide ng guidance, founding, and partnerships para ma-address yung mga international urban challenges or issues sa isang bansa. So kasama dito yung kunyari, for example, yung sa global warming, ganyan, migration, and then yung sustainable development. So yung mga cities is nag-a-adapt sila ng mga global practices and frameworks kagaya nung sa UN's na for sustainable development. So next slide po. So next is the importance of scale and urban governance. So first is interconnected system. So dito, yung mga problems sa isang city is nakakaapekto siya sa many areas such as yung sa local, regional, and then dun sa national government. So kaya nga kailangan nilang mag-work together kasi um, kapag may problem yung isang city, syempre maapektuhan din yun yung ibang lugar. So for example, yung sa yung pag-aayos ng mga kalsada. So yung sa pag-aayos ng mga kalsada, yung mga regional governments yung doon na nag-handle. Then yung sa highways naman ay yung sa mga yung sa mga local na roads lang, yung mga doon, local lang yung nag-handle. Then yung sa mga highways naman, syempre yung mga regional yung nag-highway doon, ay yung nag-handle doon. Then yung sa mga railways naman, ay na yung national governments naman yung nag-handle sa mga ganong problem. Then yung pangalawa is contextual consideration, choosing the right scale. So dito naman, yung right level ng governance is nakadepende siya kung sa anong uri ng problem doon sa isang city. Kung sino yung naapektuhan and then kung ano yung mga resources na available. So yung kunyari, yung maliit na issue kagaya ng
pag-ayos ng mga street light, ganyan. So, yung nag-handle doon, ayun nga, yung mga local governments. Then, yung mga malalaking problema naman, kagaya nga no, sa highway, ganyan, yung pagmamanage ng mga rivers, ganyan. So, yung kailangan na suporta doon is yung pang na, regional or pang national government na. So, dito, importante na nagmamatch yung scale ng governance sa situation ng isang city or country. Dahil dito din kasi nai-ensure na yung solutions nung problems is dapat din effective. Then yung mga resources naman na ginagamit is dapat din tama para para ma-meet yung needs ng lahat or yung mga ma-meet yung needs ng mga nakatira dun sa isang city. Then yung pangatlo naman is yung adaptability and flexibility. So yung urban governance para maging effective is kinakailangan na maging flexible and kailangan nakakapag-adjust sa mga pagbabago ganyan para sa kailangan para sa city. So for example dito is yung kunyari yung pag-grow ng population or yung pag-emerge ng mga bagong technologies. So yung mga governance is dapat kailangan nilang maka-adapt dun sa pagbabago na yun para ma-ensure na yung pag-grow ng city is continue and yung pag-function ng city is din maayos. So dahil dito is nai-ensure din na yung mga needs ng mga residents ganyan is always na na meet ganyan. So in short, yung ability to change and adaptability is siya, parang, ayun yung parang key para maging successful yung urban governance. Kasi, ito yung parang nakakatulong sa cities na ma-maintain yung pagiging livable and sustainable over time. Next po. Next. Wala na next na. Next pa. Sa na? Okay. Next. So, dumako naman tayo sa micro-scale and urban governance, neighborhood level initiatives. So, dito, yung sa micro-scale in urban governance, dito, nagpo-focus lang to sa mga small areas, kagaya nga nung sa neighborhoods or communities, para ma-solve yung mga problems. So, dito, sila yung nagtatabraho para sa mga issues na directly na nakakaapekto sa mga sa mga tao kagaya nga nung yung sa local roads ganyan, pagmamanage ng mga waste or yung pag-i-improve sa mga street lights. So dito sa scales ng governance na to is ano ay etong scale ng governance na to is siya, important siya dahil nagdi-deals to with the everyday needs ng mga residents. Also, dito yung neighborhood level initiatives is siya, nagbi-bring siya ng parang napapagsama-sama niya yung mga tao kasi nga neighborhood syempre. Tsaka yung mga ibang challenges sa neighborhood is parang nagagawan na din ng solutions na mga governance dito sa micro scale. So also yung mga problem din kasi dito is parang din iba-iba. So kunyari sa isang area ganun yung problem nila is about sa road. So syempre magpo-focus lang doon sa pag-i-improve ng kalsada. While yung another area naman is sila yung naka-assign for for better street lighting ganun. So next. So examples
of neighborhood level initiatives. Yung neighborhood level initiatives are actions that improve the local area and make it a better place to live. So for example is yung pag-improve ng mga local infrastructure kagaya ng pag-aayos nga ng mga sirang sidewalks, ganyan. Ginagawa yun dito para maging safe yung area. Then yung sa waste management naman, syempre it involves organizing things kagaya ng pagre-recycle, ganyan, or pagtatapon sa tamang basurahan. And dito din, yung parang may collection, pagko-collect ng mga trash tuwing kung saan may schedule ng pagko-collect ng mga trash, ganun, para mapanatili yung kalinisan ng isang neighborhood. Then yung sa public safety programs naman, it include yung pag-i-install ng mga security cameras, ganun, para sa safety ng lahat. Then yung sa green initiatives naman, ito yung parang nagpo-focus lang sa pag-create ng mga gardens, ganyan, sa pagpa-plants ng mga trees. Then yung sa last example, yung sa social programs, dito naman na-include yung mga school activities para sa mga bata, ganyan, para to keep them na maging engaged and safe after their school. So, ayun lang po. Next reporter. So, hello po. Good day, everyone. So, pa-next na po ng slide. Ayan, thank you so much po. So, next naman, ang mesoscale sa kung saan ang pag-uusapan natin ay municipal and regional governance. So, dito, this is essential because cities and regions are interconnected. Successful urban development often requires collaboration between municipalities, countries, and other regional entities. So, ayan. Ito yung mga example ng kanilang pinagkakaroon ng connective. I mean, kung bakit sila nagiging connected sa isa't isa. So, first is yung joint transportation planning. So dito, ini-ensure nila yung seamless connections between the public transit systems across the municipal boundaries. So, ayan. Next naman is yung regional economic development strategies. So dito, attracting investment and creating jobs and belief or benefit, I mean, create jobs and benefits the entire region, not just the individual city. So dito, hindi nila ini-exclude yung ibang city or ibang municipality, kundi pag sinabi ng regional economic development, so kung sino yung mga kakonektado ng lugar na yon is magiging kakonektado niya pa rin hanggang sa pag-invest ng mga jobs and benefits. So next is yung shared environmental management. So dito addressing issues like air pollution, water quality, and waste management that don't respect political boundaries. So, next slide po. Next slide po. Naririnig po ako. Ayan. Sorry. So, next naman po natin ay ang strategic, pabalik po. Pabalik po. Yan.
So next is the strategic planning. So dito, mesoscale mesoscale governance provide a platform for developing long-term vision for the region. So, ayan, dito pong pang ano na, yung parang pangmatagalan na talaga yung pinaplano nila, hindi lang yung basta-basta like na isang buwan lang, 2 buwan, isang taon, ganun. Kumbaga talagang pinaplano nila ng pangmatagalan yung yung magiging resulta ng isang lugar, isang um, policy or isang project na gagawin nila. So first is considering the entire urban system. So ito ay understanding how different cities and towns within the region interact and how their growth and development can be coordinate. So dito, tinitingnan nila yung bawat city, yung magkakaibang city and town kung papaano nga ba ayan, kung papaano sila nag-i-interact, papaano sila nag-grow, gano'n. So, ayun yung first na ginagawa nila. Next is setting goals and strategies. So, dito naman, ina-identify nila yung shared priorities and developing strategies to achieve them. So, ito yung mga example nun like economic competitiveness, tapos yung yung environmental sustainability or the social equality. So, ayun yung pina-priority or yung tinitingnan nila kung ano ba yung pina-priority ng mga lugar na yon. So next is promoting collaboration and coordination. So dito, ensuring that individual municipalities and regional entities work together to implement plans. So, tinitingnan nila, sinisigurado nila na yung dalawang or yung bawat municipality in regions na yon ay nag-work talaga together. So, hindi lang siya basta sabi-sabi lang nila. Talagang tinitignan nila yon, chine-check nila, dino-double check nila kung talaga may progress sa mga municipalities na yon, kung talagang nag-work talaga sila. So, next slide po. Efficient service delivery. So dito naman, regional governance can improve the efficiency and effectiveness of public service delivery. So, ito po yung mga pwede nilang ma-achieve, no? So, first is sharing resources. Pag nag-share sila ng resources, syempre, kailangan yung pooling resources and expertise to provide or to provide services like public safety, transportation, or waste management more cost efficiency. So ayun po yung isa sa mga um, inaano nila. Number 2 is ayan, consolidating services. So dito, combining certain services under a regional authority and streamline operation and reduce duplication. Next is, ay, tuloy ko pa ba na nawala yung screen? Ay, yung ano. So, ayan. Yung last natin is yung developing regional infrastructure. So,
Dito naman, ang ginagawa nila ay nag-iinvest sila sa mga shared infrastructures like roads, water treatment plants, yung mga o kaya naman yung mga public transportation, tapos yun, yung mga public transportation na nagbe-benefit sa entire region. So, ayun yung dito sa efficient service delivery. So, next po. So, ayan. Bago po tayo pumunta diyan, ito po pala yung mga example ng mesoscale governance. Number one is yung Metropolitan Planning Organizations or yung MPOS. So, ito yung um, tawag nito, these organizations bring together representatives from local governments and transportation agencies and other stakeholders to develop regional transportation plans. So, pangalawang example po is yung regional consuls um, in Canada. So, ito naman, nagpo-provide ito ng forum for coordination and collaboration between the municipalities on issues like economic development, environmental protection, and social services. So, dito na tayo sa macro scale na national and supranational policies. So, first is national framework. So, ito, national governments establish overreach, overact, ano yan? Overrating? Overact. Ayan. So, wait lang po. Wait lang, Mark. So, ayan. Overarching policies and region and regulations. So, ito, national governments set the stage for urban development by establishing broad policies and regulations that influence everything from land use and zoning to housing, affordability, and transportation infrastructures. So, these policies can be um, perspective or yung ano, dictating specific standard and requirements for urban development. So number two, um, incentive-based, offering financial or regulatory benefits to encourage certain types of development. So number three, regulatory, setting limits and restrictions on certain activities to protect the environment, public health, and cultural heritage. So next po.
So next is yung supranational initiatives. Ay. So dito, supranational organizations such as the European Union or the United Nations develop international agreements and programs that impact urban areas. So, ito yung mga example nun. Yang, excuse me. So, dito yung international agreements and programs naman, dinidevelop nito yung agreements and programs that impacts urban areas across the multiple countries. So, ito yung mga ina-address nila. Like, number one, global challenges na kung saan yung climate change, migration, and urbanization. Number two, cross-border cooperation. Dito naman, yung sharing best practice, coordinating policies, and promoting regional integration. And number three, financial assistance, providing fundings or nagpo-provide silang funds for urban development projects na kung saan magbibigay daan para mag-improve or ma-develop yung countries na yon. So, next po is yung global influence. Sa global influence naman, addressing global challenges. So, ayan. Macro-scale governance also involves addressing global challenges such as climate change that require coordinate efforts ano yun, across na, across national boundaries. Kasi inayos ng edit ko. So, ayan. Ito yung mga challenges or ito yung global influence na ina-address nila. So, yun nga, nabanggit ko na to kanina, climate change. Cities are particularly vulnerable to climate change impact. So, and nation or national and the international efforts are needed to mitigate this risk and adapt to change conditions. So next is migration and urbanization. The rapid growth of cities and the movement of the people across borders require coordinates policies to manage urban infrastructures, services, and social integration. Last for the global influence is the global economic trends. So dito naman, yung national and international economic policies can influence investment flows, trade patterns, and the competitiveness of the cities. So ayun nga, kapag may mga sikat na mga ng mga products, so malaking impact 'yun sa isang economic ng isang bansa. So next po, saan ako? Wait lang. Challenges na agad. Wait lang. Wait lang po.
So, ayan. Dito, challenges of cross-scale coordination. First is conflicting priorities. So, stakeholders at different scale may have a diverse or so ayan. So, bakit nga ba nagkakaroon ng conflict priorities? Siyempre, may mga may mga stakeholders na hindi aayon doon sa um, policies or doon sa goals na sinet ng isang company. So magkakaroon talaga ng challenge or ng tawag nun, magkakaroon ng conflict doon sa dalawa na yon, sa dalawang um, stakeholder or mismo sa stakeholder at sa um, company magkakaroon ng conflict. So next po, so dito naman navigating the administrative and political boundaries between different levels of governance can hinder collabor- collaborative collaborative decision making. Ayan, next na po. Okay na yan. Ayan. Next is the resource allocation. So, dito nga naman magkakaroon ng challenge sa sa pag-a-allocate ng mga resources lalo na kung yung pag-distribute ng ng mga resources ay hindi pantay-pantay o kaya naman hindi kaya ng sustentuhan or i-sustain yung mga um, products or yung resources nga na yun sa mga taong nandoon. Kaya nagkakaroon ng challenge sa ma-manage ng resources. So next, ayan, the emerging trends. So dito, the landscape of governance is rapidly evolving, driven by the influence of technological advancement, societal demands, and the increasing complexity of global challenges. So, ayan, first is the data-driven decision. So, ito naman yung the ability of vast amount of the of urban data is revolutionizing how we understand and manage cities. So, itong data-driven ay kumbaga inaano niya um mas binibigyan tayo ng linaw para mas maging informed tayo at mamigyan tayo ng evidence based sa policy making across the various scale. So ito yung mga ginagawa nila like real-time insight. So ito yung collect
yung data kino-collect nila from sensors, social media, and other source provides real-time insight into urban dynamics. So, inaalaw nito yung more responsive and effective governance. So, yung pangalawa naman is data-driven policy. Dito naman, urban data platform, nawala ulit. Pero tutuloy ko pa rin. Tuloy lang, wait lang. Okay po. So, dito naman sa data-driven policy, urban data platform and dashboards are increasingly because the use to analyze or trends, identify the patterns and effective interventions leading to improved urban planning, resource allocation, and service delivery. So, next po, yan. Ang next po natin ay collaborative platforms. So, dito naman, digital tools and platforms are um, facilitating greater coordination and knowledge sharing among stakeholders. So, this foster a more interconnected and responsive approach to address the complex urban challenges. So ayan, ito yung mga ano nila yung mga challenges, yung open data initiative. So dito yung open data platform allow for the free access and use to government data, empo- empowering citizens, researchers, and businesses to develop um, innovative situation or innovative solution and contribution to urban development. So next yung citizen engagement platform. Yan, nag-engage lang sila like online platforms, mobile application, mga ganun. So next is yung interagency collaboration. Dito naman, yung digital platform ay nagpa-facilitate siya sa communication and collaboration between the different government agencies. So, ayan, yung mga, di ba, yung pagpupunta ng ibang bansa, may mga agencies, gano'n yung sa OFW. So, ayun yun. So, next po, yan, citizen engagement. Dito naman, empowering the urban voice. So, sinasabi dito na citizen engagement is being increasingly central to multi-scale governance. Innovative approach are empowering citizens to practice or to participate more actively in the urban governance processes, shaping the decision and contribution to solutions. So ayan, bakit tayo citizen engagement yung pag ano natin, pakikilahok natin sa mga ganap sa government. So ayan, dito yung participatory budgeting. So ayan, binabudget din pala nila yon. This process is allows citizen to directly allocate a portion of the city's budget. So ayan, talagang binibigyan pala sila ng ano ng tawag no?
ng sense of ownership and accountability in the public spending. So, di ko na iisa-isahin yung mga next na po. Yan, fostering effective urban governance across the over governance across scale. So, dito naman, a framework for a sustainable future. So, integrated framework, developing the cohesive policy frameworks that yan, align priorities and facilitate coordination across the scale. So, ayan, yung multi-level governance. Dito naman, yung recognizing the interconnected nature of the urban challenges, multi-level governance frameworks promote collaborations between the nation, regional, and local governments. So, next is yung cross-sectoral coordination. Dito, integrated frameworks encourage collaboration between the different sector such as transportation, housing, environment, and social services. So dito ay ini-ensure niya yung that the policies address the intercollectiveness of the urban challenges and avoid um, unintended consequences. So next is the strategic planning. So ayan, in-integrate lang yung frameworks na require of comprehensive strategic um, planning that considered long-term goals for the long long-term goals and priorities. Next po, capacity building. So investing in the scale and resources of the stakeholders at all levels and enhance their ability to contribute effectively. So ito yung mga ini-empower nito yung stakeholders at all levels. So first is yung training and education. So dito, providing training and education programs for environment ay tama sa pangkalahatan. So education providing training and education program for government officials, community leaders, and citizen on urban planning. So, policies development and governance best practice. So, ito yung binibigyan talaga ng education training yung mga tao, yung mga citizen. Hindi lang yung citizen pati yung government official. Talagang pinagpupukusan din siya. So, next is yung resource allocation, investing in infrastructure, technologies, and data system, and such. So, next po. So, ayan. Sa adaptive governance, dito naman, flexible and responsive governance structures that can adapt and emerging challenges and opportunities are essential. So, ito yung mga um, embracing the flexibility and responsiveness of the governance. So, first is yung data-driven decision making. So, dito utilizing the data and analyze to monitor urban trends, identify emerging challenges, ganun, then inform policy decision. So, next dun ay yung citizen engagement. So, ayan, nabanggit ko na rin yan kanina. Nag-engage sila. So, next, last is the experimentation
and learning. Dito, ini-encourage or encouraging experimentation and ayan, ini-encourage nila yung experimentation na magkaroon ng new approach to urban governance. So, kumbaga, hindi sila mag-i-stay doon sa kung ano yung nasubukan na nila noon. So, nag-experiment sila kung ano yung mas maganda doon sa um, magiging magandang pag-handle sa governance. So, this allows for continuous learning and adaptation leading to more effective and sustainable solutions. So, ayan, kapag hindi maganda yung solution nila nung una, so magkakaroon sila ng mas magandang at mas effective na pamumuno. So, that's all for my report and I hope na may naintindihan po kayo. And next reporter po. Thank you. So, good evening everyone. This is Margaret Lim, and tonight I will discuss the urban politics. So, next slide please. Excuse me. So, according to the University of Illinois research by Alexander et al., urban politics is a subfield within political science. So, pag sinabi natin subfield, ibig sabihin nun, isa siyang parte ng malaking entity. So, political science is a general part, then yung specific nun, and parte ang urban politics doon. So, ang urban politics, ini-examine niya yung governance, power dynamics, and policy making sa urban areas. Nagpo-focus din ito sa kung paano yung mga political institutions, actors, and policies na kung paano ito na-influensyahan yung development and kung paano ito nagpa-function sa city or metropolitan regions. Itong field na to, ina-address yung mga klase ng issues including yung sa housing, sa transportation, economic development, and social welfare, including din also yung public safety and yung environmental protection. So, next slide please. So, meron tatlong components ang urban politics. First, we have the governance structures. So, ina-investigate ng local government yung operations and interactions within state and federal government. So, hindi lang siya nag-a-apply sa Philippines. So, nag-a-apply din siya sa ibang bansa. That's why nakalagay dito yung federal governments. So, halimbawa dito sa Pilipinas, ang urban politics, kailangan merong local government para nakikipag-interact siya, hindi lang sa community niya, kundi outside. So, yun yung isa sa part ng governance structure nila. Then, second, ina-analyze ito yung power distributions among stakeholders. Pag sinabi mong stakeholders, yun yung mga parte or mga actors sa government nila, such as yung mga political leaders, mga business interests, community organizations, and residents. So, ina-explore na ito how these entities interact with state and federal government to summarize. So, sunod is yung policy making processes. So, ang urban politics, ini-study niya yung formulation and implementation ng policies kung saan ito yung nag-a-address sa mga urban challenges. Yung nabanggit ko nga kanina, yung housing, affordability, transportation, and such as. So, itong mga policies na ito are dine-develop and nine-negotiate. Yan, parang pinagkakasunduan pa kung itong policy na ito is karapat-dapat or ayon ba sa kanilang government. And also, after that, ini-enforce na siya sa local levels. Pero, lagi kong binabanggit kanina yung local levels kasi ang urban politics, it varies sa tawag dito sa lugar. Kasi ang urban politics is nakafocus lang sa metropolitan regions or sa mga cities. So, ano ba yung pinagkaiba nun sa rural? Ang urban politics kasi ay nakafocus sa, yun nga, sa housing, sa dense population nila kasi maraming
population sa urban areas, di ba? So, ang rural politics kasi, on the other hand, nakafocus siya sa agricultural. Hindi katulad sa urban politics, nakafocus ito sa social services, sa public transportation, and pag-improve pa ng economic development. So, more on sa mga businesses, sa tawag dito. So, kung parang ini-improve na lang nila yung community nila. Hindi katulad sa rural politics. Ini-improve nila yung agriculture, but at the same time, gusto nilang makipagsabayan din sa improvement ng urban politics. So, lastly, yung conflict and planning. So, according kay Ryden, noong 2001, na-recognize itong mga conflicts as inherent in urban planning. So, itong mga conflict sa urban politics, minsan, nagiging ugat ito dahil sa pagpaplan. So, kailangan yung pagpaplan within the urban governance, kailangan planchado. That's why meron tayong urban politics. So, itong urban politics, ina-examine how divergent interests and political actors engage in debate and negotiations. Ina-assess din ito how power dynamics and yung mga inequalities, paano na ito na-influensyahan yung planning outcomes and yung distribution of resources. So, next slide please. So, paano ba nagpo-function yung urban politics? So, according sa Oxford academic researches ni Mossberg and Clark, ang urban politics, ina-involve na ito yung complex interplay ng governance structures, yung political actors, policy making processes, and such. So, pagdating sa governance structure, may dalawa yan. Local government, since nagbabari nga ang urban politics sa bawat lugar. So, meron kang local government kung saan andun yung mayor, yung city council, municipal agencies. So, sila yung responsible for implementing yung policies and managing public services. And sila din yung nag-a-address ng mga urban issue. Pangalawa, yung intergovernmental relation. So, nabanggit ko nga kanina, sa urban politics, hindi lang dapat ang gobyerno ay naka-sentro lang sa pinamumunuan nila. Kailangan din nila makapag-negotiate outside para mas lumalago yung economic funds nila and also yung improvement. Na-influensyahan kasi ng kultura and ideas ng iba yung improvement within your area. So, pangalawa, doon sa political actors, mababanggit yan mamaya sa next subtopic. So, tatlo yan, meron yung mga elected officials, yan yung mga politician natin, yung mayor, council, ganyan-ganyan. So, pangalawa, excuse me, yung mga interest groups and community organizations. So, bakit sila nasama? Kasi itong mga various na group advocates, meron silang mga specific interest kung saan na-influensyahan nila yung mga urban policies and represent nila yung diverse community perspective. Since nasa urban area nga tayo, mas marami tayong tao na magkakaiba-iba ng paniniwala, ng preferences compare sa mga rural areas. So, pangatlo is yung private sector. So, andyan na yung mga businesses and developers. So, itong mga to na-influensyahan or nagkakaroon ng impact sa urban development through investments and partnership with public entities. So, halimbawa, yung mayor magpapagawa ng building, syempre sa raw materials, kukuha siya ng mga gamit sa mga private sectors. So, parang ganun yun. Then next, sa policy making processes, andyan yung agenda setting. So, i-identify mo muna yung urban issue. Then pangalawa, magpo-formulate ka na ng policy kung saan magde-develop ka na ng strategies. Then next is decision making na. So, itong mga elected officials and administrators, nagde-decide sila on policy adoption and kinoconsider nila yung political, economic, and social factors. Then, yung implementation na. So, executing na yung adopted policy na kung saan pinag-usapan ng mga elected officials. Then, lastly, yung evaluation. So, para malaman mo kung effective ba yung policy na in-implement nyo, kailangan meron din evaluation
doon sa mga gumagamit na to or sa mga nakikinabang para malaman nyo kung ano pa yung dapat i-improve or kailangan ba yung itigil or i-modify. Then, andyan yung community engagement, which is yung public participation, and yung advocacy and activism. Since meron tayong freedom of speech, so, yung activism, kahit pa paano, na-influensyahan nyo yung policy kasi na-address niya yung mga certain issues. Then, andyan yung power dynamics such as yung resource allocation, then yung conflict and negotiation na nabanggit ko kanina. And lastly, yung urban challenges. So, yung major na urban challenges are yung socio-economic disparities, yung infrastructure and services, and yung sustainability. Sa socio-economic disparities kasi, ina-address niya yung inequalities related sa income, education, and access to services rather sa mga certain central areas. Kasi nabanggit nga natin throughout sa course or sa subject na ang tao is limited pagdating sa housing since ang daming tao na naghahanap ng housing, so in demand yung bahay, tumataas din yung presyo. So, nababawasan yung mga affording houses. So, kasama rin dun yung infrastructure and services. So, andyan yung sa mga kalsada, yung sa mga tulay na laging nirereklamo ng tao, bakit daw pa laging inaayos, ganyan-ganyan. Then, andun na yung sustainability, which is, it plays a role in promoting environmental sustainability through policies on energy use, waste management, and green spaces. So, kahit pa paano, since napaka-polluted na ng area, ng mga urban areas, kailangan nila come up with a policy na nagpo-promote ng green spaces. So, kung makikita nyo sa ibang metropolitan area, may mga parks doon na pwedeng pagtambayan or kahit hindi siya pwede pagtambayan, basta meron lang parang long yung isang area na yon na kahit pa paano makakaginhawa from pollution rather yung mga tao kasi may mga puno pa rin sa paligid na yon. So, wait, nawala yung yung PowerPoint. So, continue tayo. So, next we have urban political ecology. Pag sinabing urban political ecology, ito yung interdisciplinary framework kung saan ina-examine yung relationship between urbanization, yung political dynamics, economic system, social structures, and ecological processes. So, papasok yung ecology sa picture. Kasi nga, kailangan nga ng sustainability of green spaces sa isang area. Kasi hindi katulad sa mga rural area, nararamdaman pa rin nila yung ginhawa and yung mga fresh air, ganun-ganun. Kasi nga, hindi sila polluted. However, dito sa atin, congested area tayo. So, kailangan natin, kahit pa paano, magtayo ng mga bagay na papalit sa mga ginibang puno para makapagtayo ng buildings. So, itong urban political ecology, pinapost ito ni Natasha Cornea. So, Raisa, pwede pa next slide siya. So, itong urban political ecology, pinapost ito ni Natasha Cornea and meron itong mga concepts para mas maliwanag kung ano yung under ng urban ecology. So, next slide please. So, ayan. Meron tayo urban ecology as a socio-ecological process. So, ang urban political ecology, binuview niya ang urbanization as a process na nagtatransform both social and ecological systems. So, itong UPE, so UPE na lang para mas maikli. So, itong UPE, ini-investigate niya paano yung mga urban developments nare-reshape o natatransform yung mga natural landscapes and paano itong mga ecological factors na influensyahan ang urban life. Okay? So, meron tayong power and inequality. Excuse me. Ang central focus kasi ng UPE is
to understand how political and economic power structures create uneven urban environments. Uneven, so hindi uniform. Di ba nabanggit natin yan sa spatial and segregational patterns? So, itong ecological study na ito, ina-examine niya paano nagiging uneven ang isang urban environment. So, ito bang sa part na to, marami bang puno? Dito sa part na to, masyadong kalbo, masyadong maraming buildings. Parang ganon. So, ina-examine na to, sino yung mga gagawa ng decisions about sa urban development, sino yung makikinabang sa mga desisyon na ito, and sino yung magtitiis sa magiging consequences ng environmental and social decision na ito. Then, meron tayong urban metabolism. So, itong concept na ito, nagre-refer siya sa flow ng energy, materials, and resources na lumalabas at pumapasok sa cities. So, itong urban ecological, ina-analyze niya paano itong mga flow na ito minamanage and paano siya nakaka-impact both sa urban and rural environment. Since palabas-pasok, so halimbawa, maglalabas ka ng material galing urban, papasok sa rural, then vice versa. So, kahit pa paano, naha-highlight niya yung interconnectedness ng dalawa despite of their differences. Then lastly, itong environmental justice. So, itong urban ecology, concerned siya sa equitable distribution of environment benefits and burdens. So, kailangan, di ba sabi nga lagi, kailangan pantay, kailangan balanse. Merong masama, merong mabuti. So, kasi sabi lang yan na kung gagawa ka ng buildings, kailangan may kapalit na puno. Kung masyadong marami puno, kailangan bawasan kasi masikip. Kulang sa tirahan yung tao o kulang sa resources ng mga gamit, kailangan magpatayo ng building. Parang ganun lang yon. So, ina-address niya yung mga issues kung saan yung mga marginalized community nagsasuffer sa environmental hazards while having less access sa environmental goods like clean air and green spaces. So, from the word environmental justice, kailangan sa urban area natin, comfortable ang mga tao, hindi lang sa resources na nakukuha nila, na human-made resources, rather, na nakukuha nila, but also sa mga natural resources. Kasi, kailangan nga, di ba, pantay? So, kung merong kung marami ang human-made resources mo, kailangan marami din yung natural resources mo. Parang ganun lang yun. So, I think that's the end of my presentation. Pwede ba next slide? Kasi parang meron pa ata ako. But I think this is the last. Yeah, I think this is the last. So, for the last topic, we will have Precious Ray and Caressa to discuss the stakeholders involved in urban politics. Thank you, Miss Margaret. Next slide po, please. So, good day again to everyone. My presentation will be stakeholders in urban politics. In urban politics, nawala, sorry. Sa urban politics, syempre meron dapat na local government wherein meron tayong mga official and politician. And then sa urban politics or sa city, kailangan natin ng mayor or alcalde. Ang mayor, ang function nito is para mag-decide ng para sa lahat. Siya yung nag-implement, siya yung nagde-decide na nagde-decide kung ano yung mas nakakabuti sa lahat. So, merong city council na gumagawa ng batas at nagbibigay ng advice para sa mayor, para malaman ng mayor kung ano ba yung mga collective suggestion ng mga residents sa area na pinamumunuan niya. Meron din tayong city administrator, and ang city administrator ay ang nag-implement
ng ginagawang batas ng City Council. Kumbaga, ang pinagkaiba kasi ng City Council and City Administrator, ang City Council ay nasa loob ng office. Sila yung mga gumagawa ng office work, ng mga paperworks, ganon. While yung City Administrator, sila yung nag ensure na lahat ng batas ay nasasatupad ng walang pinipiling dapat na punishment. So, yung mayor is kumukuha ng advice from city council and yung city administrator at yung city council pala ay kumukuha ng advice from city administrator since yung mga taga city administrator sila talaga yung nakaka-interact ng mga resident araw-araw. So ayun. Next slide. And next, we have citizens or yung mga community groups. Siyempre, first, hindi naman natin matatawag na city ang isang city kung wala mga residente dito. So, kailangan natin ng residente para meron tayong matawag na voters so that magkakaroon ng function yung politics sa isang area. Next naman, nasabi na din to kanina yung community activists. Ito yung mga pinaglalaban yung rights natin, pinaglalaban yung rights ng mga vulnerable or yung mga sabi nga ni Ms. Pesaro kanina, ng mga nasa laylayan. Ayun. Ayun. Meron din tayong tinatawag na neighborhood association. Ito naman yung grupo ng magkakapitbahay. Hindi naman to for hindi naman, ito ay for lang, anong tawag dito? For collective ideas, para mas mapabuti pa yung community nila, para mas maging better yung environment na nakasurround sa kanila. Next slide, please. Meron din tayong tinatawag na private sectors. Ito yung sinasabing business interest. Meron tayong real estate developers, business owners, chamber of commerce. Itong chamber of commerce ay samahan ng mga negosyante, ng mga nagnenegosyo para, what do you call that, para magkaroon ng voice din yung mga business owner. And yung real estate developers naman, syempre, ang isang city kailangan ng innovation para makasabay sa economic update para mas yumabong pa ang isang ekonomiya ng isang lugar, kailangan mo mag-upgrade ng mga establishment or infrastructure so that maka-attract ka pa ng more business investor. Ito naman, mga business owner, ito yung mga nagpapa, what do you call that? Mas nagpapayaman sa isang city. Kasi the more na mas maraming establishment ang isang city, the more na mas marami or mas malakas, mas mataas yung chance na tumaas yung economy nila. Next slide please. Ito, mga public sectors or ito yung mga civil servants. Ito, meron tayong tinatawag na urban planners where yung ginagawa ng urban planners is para mas organize yung isang city, hindi magkakaroon ng hindi para mas organize yung isang city and mas tawag dito, mas mag-rotate yung economy ng isang syudad. Yun. Meron din tayong tinatawag na public health officials. Ito yung mga nurse, teacher, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno na nakakatulong para mas maging
develop pa yung isang syudad. Meron din tayong mga emergency services official, yung mga pulis, mga bumbero, mga sundalo, na pwede nating matawag anytime, anywhere kung may kinakailangan tayo. Next, please. Ayan, meron tayong mga non-governmental, mali lang yung spelling, non-governmental organization. At yung mga organization na to, walang kinalaman sa government, non-governmental na eh. Ayun, ito yung mga may gusto lang silang ipaglaban na mas gusto nilang ma-voice out and gumagawa sila ng organization para mas lalong lumakas pa yung boses nila at mas mabilis silang marinig ng government. Yan, katulad ng environmental organization, social justice organization, ayan, mga labor unions. Next slide po. Lastly, meron tayong international organization. Ito naman yung mga organization na outside the Philippines or or yung ito yung kasama yung mga taga-ibang bansa katulad ng United Nation. Para saan ba yung United Nation? To unite all the countries. Ano to dito? Para di ko ma di ko maalala yung term. Kasi meron kasing mga dispute, 'di ba, between two countries or even three or kaya mas marami. So nandito yung United Nation para kahit papaano masolusyunan yung dispute na yon between those countries. So, meron din tayong World Trade Organization. Ito naman is more on business. Kumbaga, syempre 'di ba yung iba't ibang bansa kasi meron silang iba't ibang patakaran when it comes to business interest. So, kailangan meron kahit papaanong organization na pumagitna sa mga bansa na yon kung dumating man yung oras na meron silang hindi pagkakaintindihan. Next, itong World Health Organization na ang biggest example nito is nung pandemic. Because of World Health Organization, nagkaroon ng unity or nagkaroon ng collab yung lahat ng bansa kung paano masusolusyonan or magkakaroon agad ng medicine or vaccine for the pandemic. So, ayun lang. That will end our group presentation. So, thank you everyone.